naman, pakinggan natin yung hinaing ng taong bayan. Yun ang sabi ni Pangulong Bongbong Marcos. So ngayon, maraming nag-resign, maraming nanatili at maraming pinalitan or may inappoint. So ngayon naman, ito na. Arnel Ignacio magsasalita na. Pakinggan natin yung salita ni Arnel Ignacio, mga kababayan. Kasi nga, sa mga hindi po nakakaalam, bakit nga ba si Arnel Ignacio tinanggal? Hindi, magkaiba po ang tinanggal sa natanggal. Tinanggal po siya mismo ni Pangulong Bongbong Marcos dahil sa anomalya na, ay nako, 1.4 billion na bumili daw ng lupa ang OWA na hindi pinapaalam sa mga yung mga group, ura-uradang bili, hindi daw pinaalam sa mga kasamahan sa OWA. So ito po, magsasalita na po si Arnel Ignacio, sinagot ang ilang paratang tungkol sa 1.4 billion land deal ng OWA. So ito, pakinggan natin ha, mga kababayan. Nagpakita na sa publiko si dating OWA Administrator Arnel Ignacio isang linggo matapos siyang masibak sa pwesto. Sinagot niya ang ilang aligasyon kaugnay sa maanumalyang manong pagbili ng 1.4 billion pesos na property ng ahensya. Live mula sa Quezon City, nangunguna sa balita si Rainiel Pawit. Rainiel, ano naging pahayag ni dating OWA Administrator Arnel Ignacio? Sa katatapos nga lang na press conference ni dating OWA Chief Arnel Ignacio, sinabi niya na walang katotohanan yung mga aligasyon na pumutok noong isang linggo dahil aniya yung controversial na 1.4 billion peso land deal ay dumaan naman doon sa technical working group ng kanilang ahensya. Isa pa sa kanyang mga pinunto ay yung pagkadismaya niya dito nga sa nangyari na ito dahil hindi na raw matutuloy yung proyekto na dapat sana ay isa kapakanan naman ng mga OFW. Kaya ngayon, ang kanyang focus ay bukod dun sa kaso ay yung sitwasyon naman ng mga OFW na sana itatayuan nga noong halfway house o nung dormitory na malapit doon sa NAIA Terminal 1. Chigi, sa mga nakalipas na araw ay binigyan rin tayo ng eksklusibong dokumento ni dating OWA Administrator Arnel Ignacio tungkol naman doon sa isa pang aligasyon doon sa lupa na yon na hindi siya pwedeng tayuan ng ganong establishmento. Sabi ng CAAP ay binigyan nila ng assessment itong OWA noong nakaraang taon at sinasabi na dapat ay 49 meters or below doon yung itatayong establishmento. So technically sinabi sa atin ni dating OWA Administrator Arnel Ignacio na ayun din naman yung susundin nila sakaling ang magtuloy-tuloy itong proyekto. At sa ngayon, Chigi, exclusive, makakasama natin si dating OWA Administrator Arnel Ignacio at may mensahe siya para sa mga OFW. Maraming salamat, Rainiel. Hindi na ako magsasalita tungkol sa ibang technical na bagay. Ang aking mensahe na lang ay para sa aking pinagsisilbihan ng mga OFWs. Ang tanging nararamdaman ko, namimiss ko yung mga kakulitan nyo, yung mga kwento ninyo, may kwenta o wala, tayo lagi nagkakasama. Ginawa ko lamang ang lahat ng ginawa ko dahil kaparte na kayo ng aking pamilya. Kayo na itinuring kong nanay, tatay, ate, pinsan, lahat na. At yung pagsisilbi ko sa inyo, hindi ko lamang yung ginawa dahil yan na inutos sa akin ng ating Pangulo. O hindi, kaparte na yan ang buhay ko na asikasuhin na yun. Maraming salamat sa lahat ng pagkakataon na binigay niyo sa aking pagtitiwala. Maraming beses tayo nagkakasama, nagtatawanan, nag-iiyakan. Napakaraming nangyari. Pamimiss ko kayo. Sana lang nabigyan ako ng pagkakataon. At kung sakali mang wala na ako, sana maituloy ang proyekto na para sa inyo. Para sa inyo yan. Paraiso yan para sa inyo. Sana matuloy. Para sa inyo. Sa lahat ng proyektong ginawa ko, sa iyo, kayong nasa isip ko, na ginawa ng pamahalaan, para sa inyo. Sana matuloy. At ayun nga yung naging pahayag naman ni dating OWA Administrator Arnel Ignacio. At isa pa, Jiggy, doon sa mga ipinunto niya kanina nga dito sa nangyaring press con ay yung naging maanghang na statement niya na wala kahit piso siyang kinurakot dito sa 1. Mga kababayan, kung narinig nyo po, sinunod lang naman daw po ni Arnel Ignacio ang utos ng dating Pangulo.
So, kay Digong po siya sumunod, hindi po kay PBBM. Sumunod lang daw naman po si Arnel Ignacio sa utos ng dating Pangulo. So, alam nyo naman po, si Digong po ang presidente noon. So, ngayon, ang sabi, wala naman daw po siyang ninakaw, wala naman daw siyang kinuha, wala naman pong nagsabing nagnakaw siya. Ang sinabi doon, yung nagdesisyon na hindi alam ng Board of Trustee. Kumbaga, hindi alam ng lahat. Wala namang sinabing ninakaw dun eh. Ang sabi dun, anomalya na pagbili. Yung binili mo yung bagay na hindi mo pinaalam sa iba. Wala namang nagsabi dun na ninakaw mo. Anomalya. Hindi naman sinabi dun, ninakaw niya. Diba? Wala namang sinabing ninakaw niya, kinuha niya. Ang sabi lang naman doon, ayon sa pagbili ng maanomalyang 1.4 billion land deal. Ngayon, alam nyo, ang hilig din kasi nito mga DDS na porkit, 'di ba? Porkit may problema, porkit nakukulong, ang sasabihin agad, karapatan niyang malaya, karapatan niyang lumaya, karapatan niyang lumaba. Bakit? Kasi mahal siya ng tao, yung kakulitan ninyo, 'di ba? Yung kwentuhan ninyo kahit walang kwenta, kayo na yung nanay ko, ngayon na yung tatay ko. Wala pong kinalaman yung mga kwentuhan doon sa nagawa mong palpak. Diba? Oo, hindi naman sapat na basihan sa tao na porkit nakakwentuhan mo sila, hindi ka na pwedeng tanggalin. Porkit naging tinuling mo silang nanay at tatay, hindi ka na pwedeng palitan. May palpak ka eh. Diba? Hindi mo pwede gawing rason, mga kababayan, na porkit binoto ka ng tao, diba? Nanalo kang mayor, diba? Papauwiin ka na. Kasi yun yung rason. Wala kang kasalanan. Mapapawalang bisa yung mga kaso sa'yo, yung pagkakamali mo kasi mahal ka ng tao. Diba? Sabi ni Pokemon, sa'yo kaya mangyari yan, ano ang gagawin mo? Sige nga, basahin mo, comment ko. Alam mo, Pokemon, kung sa akin mangyari yun, isa lang sasabihin ko, I personally resign. Bakit? Mag-resign talaga ako. So, ano gagawin ko? Kahihiyan? Di ba? Nakita mo nang may palpak ka, hindi mo pwedeng gawing rason na nakasalamuha mo yung Pilipino, mga OFW, nakakwentuhan mo, kumain ka doon sa Central sa Hong Kong, salo-salo ka sa kanila. Hindi naman rason yung pakikipagkwentuhan mo. Kasi karapatan mong gawin yun kasi trabaho mo yan. Trabaho mong mga ngasiwa sa mga OFW kasi OWA ka nga. Diba? Pero hindi din po pwede gawing basihan na porkit nakakwentuhan mo yung mga OFW, porkit tinulungan mo yung mga nabugbog ng amo, diba? Ay, mapawalang bisa na lang yung pagkakamali mo. Si Pangulong Bongbong Marcos Sr. nga, si Pangulong Ferdinand Marcos Sr. nga eh. Ang dami niyang nagawa na nagpapaganda sa ating bansa. Sa isa sa 10 ginawa niya dahil sa salitang martial law, di ba nabura? Talaga, totoo, gawin mo yun. Oo, bakit ako magpapakapal mukha? Diba? At least si Arnel, inamin niya na utos ni dating Pangulo yun, hindi kay BBM. So sino ba ang presidente ngayon? Diba si BBM? Bakit doon siya sumunod kay Digong? Si Pangulong Marcos Sr. nga si Apo Lakay nga. Ang dami-dami niyang pagpapa-improve. Hospitals, universities, di ba? Highways, LRT, MRT, Bataan. Sa 10 nagawa niyang alas. Dahil sa salitang martial law, nabubura lahat. So wag niyong i-expect na si Arnel, porkit nakasama niya yung mga OFW na nagugutom, binigyan niya ng pagkain, yung OFW na na-deport kasi hindi nasahuran, binugbog ng amo, napauwi niya ng ayos, nabigyan ng tulong. Karapatan niyang gawin yun kay trabaho niya yun bilang OWA. Diba? Ngayon, at hindi porkit nakatulong ka, nabigyan mo ng tulong yung mga pinaing ng OFW, diba? Hindi po porkit nabigyan mo sila ng aksyon ay mapapawalang bisa yung pagkamali mo na paggastos mo sa 1.4 billion kasi nakasalamuha mo yung OFW. Mawawala yung kasalanan mo, matatapalan ang pagkakamali mo doon sa pagbili mo na hindi mo pinaalam sa kapwa mo empleyado. Na ura-urada nakipag-land deal ka, 1.4 billion land deal. Mabubura na yun kasi bakit? Tinulungan ko si si Ma'am Brenda Barton. Nawalan kasi siya ng ticket. Na-upload siya. May trabaho siya sa Saudi. Tutulungan ko si Ma'am Brenda Barton. Bakit?
Kasi OWA ako. Karapatan kong gawin yun kasi trabaho ko, OWA ako eh. Overseas. Yung mga Filipino worker, assistant or secretary ka or chief ng OWA. So karapatan mo yung gawin. Kahit si Digong nga eh, di ba? Anong sabi ng mga DDS? Baka Ken, katulad ngayon, OFW ka, di ba? Gumamit ka ng passport, nandyan ka ngayon sa ibang bansa. Sino ba ang nagpapagawa ng 10 years passport na yan? Kahit pa sinong presidente, kung gawin niyang 50 years yung expiry ng passport, karapatan niyang gawin yun. Kay presidente siya. Ano bang gusto niya mangyari? Presidente siya, upo lang siya, magnakaw siya sa pera ng bayan? Ililigal niya ang pogo? Gagawin niyang legal? Ang illegal na sugal? Ilang pamilyang Pilipino ang nasira? Tapos sasabihin, ikaw Ken, di ba meron kang sasakyan? Baka nakalimutan mo, si Digong ang kadahilanan kaya naging 10 years ang passport. Karapatan ni Digong pirmahan yan? 6 years ka ba naman nanungkulan bilang presidente? Wala kang magawa? Baka nakalimutan mo Ken, noong pandemic 2019, si Tatay Digong nagbigay ng ayuda. Karapatan gawin ni Digong yun. Anong gagawin niya bilang presidente? Tapos isisingay ng mga DDS, bakit naman si Digong nakatulong nung pandemic, yung passport, yung driver's license, bakit si Arnel Ignacio nakatulong naman sa mga OFW na naglabas ng kanilang saluubin, yung mga binugbog ng amo, hindi nasahuran ng ayos. Karapatan nila yun, sinahuran ka ng gobyerno, hindi ka gagalaw. Obligasyon nyo yun. Government employee kayo eh. Diba? At hindi po porket government employee kayo at natulungan ninyo yung mga nasasakupan or yung mga constituent ninyo, ay hindi po pwedeng gagamitin yun para mapagtakpan ang pagkakamali. Si Pangulong Ferdinand Marcos Sr. nga, napakadaming napagawa. Tignan niyo, lahat ng Pilipino Ultimo DDS gumamit sa proyektong nagawa ni Marcos Sr. Pero yung mga proyekto na yon, lung center, heart center, kidney center, di ba? Highway, EDSA, Marcos Highway, LRT, universities, di ba ang dami niyang nagawa? Di ba nabura lahat? Bakit? Dahil lang sa salitang diktador sa martial law. Bakit si Digong? Bakit Ken? Hindi po man lubos na isip? Ngayon minumura mo si Digong at sabihin mo magigilit ka kung makauwi at mabubulok siya dun sa sa dahig. Hindi mo ba naalala na tumulong yan sa'yo nung pandemic, nagbigay ng ayuda? Hindi po niya pera ang binigay niya. Inutang po niya sa China yun. Binayaran po natin yun. Hanggang ngayon, binayaran pa natin. Galing sa tax natin. Baka sabihin mo, 10 years naman ang nangyari. Kaya pinirmahan ni Digong, naging 10 years ang passport, 10 years ang driver's license. Karapatan niya pong pirmahan yun kay presidente siya. So anong gusto niyo mangyari kay Digong? Presidente, walang gagawin? Di ba? Hindi niyo pwedeng isumbat yan sa tao na presidente si Digong, magaling siya. Magaling siya, natural lang gumalaw siya, presidente siya. Binuto ka ng tao, tapos hindi ka gagalaw. Anong kwenta ka? Presidente ang tawag sa'yo? Hindi ka presidente, ang tawag sa'yo, bulaklak. Di ba? Tapos sasabihin mo, bakit ngayon, Ken? Ngayon ng utang na loob. Unat sa pool. Mula sa pinaghirapan ko na tax, sinahod niya. Di ba? Kaya may karapatan akong murahin si Digong. Bakit? Yung tax kong pinaghirapan sa pagpupuyat ko sa trabaho gabi-gabi, yung tax na pinaghirapan ko sa pagpupuyat sa trabaho na binayad ko quarterly, tinatanggap ni Digong sa sahod niya. Tapos ang gagawin niya? Natural, kahit murahin mo yan, public servant yan. Trabahante sa Pilipino. Kaya nga nung tinanong si Digong ng reporter, Mr. President, bababa ka na po bilang presidente, ano pong maipagyabang mo at nagawa ng administrasyon mo? Anong sabi ni Digong? Wala akong dapat ipagmayabang, wala akong dapat ipagkalandakan kasi pera ng tao yan. Presidente lang ako. Sinabi ni Digong yan. Tapos ngayon sasabihin ng mga DDS, wala akong utang na loob kay Digong. Bakit ako magkaroon ng utang na loob kay Digong? Nagtrabaho si Digong, sinahuran, hindi libre. Bakit ka magkakaroon ng utang na loob sa sinasahuran? Tiniro, sasahuran mo, tapos sabihin mo, magkakaroon ka ng utang na loob sa kanya. Sinahuran mo siya, wala kang dapat anuhin na utang na loob. Tumatanggap siya ng sahod. Hindi lang sahod na regular, may kickback pa. May nanakaw pa nga eh. Baka nakalimutan yung 1 billion na 10 duffel bag na puno ng tag 100 million na naiwan sa kwarto sa Malacanang. 'Di ba? Wala kang dapat sabihin na magkaroon ka ng utang na loob kay Digong. Bakit? Trinabahuan niya yan, sinahuran siya ng gobyerno. Paano ka magkakaroon ng utang na loob sa kanya?
Tumatanggap siya ng sahod not only for regular salary, but also may kickback, may nakaw pa nga eh. Diba, Ma'am MJ ulit? Wala akong dapat ikaroon ng utang na loob kay Digong. Sabihin niyo build. Saan ba galing ni Digong pagpapatayo sa build? Di ba sa tax ng Pilipino? Oh, bakit yung build ba niya hindi palpak? Bumigay nga yung tulay eh. Di ba? Yun ang isipin ninyo. Kahit mismo kay Pangulong Bongbong Marcos, wala kang dapat itanaw na utang na loob kay BBM. Bakit? Si BBM sinahuran ng gobyerno, trabahante siya ng gobyerno. Magkakaroon ka lang ng utang na loob kay Digong at kay BBM yung pagtrabaho nila ng ayos. Pero yung sinabi na magkaroon ka ng utang na loob kasi napatayuan ka ng school, napatayuan ka ng hospitals, napatayuan ka ng kalsada, hindi mo itanaw na utang na loob yan sa presidente. Bakit? Pera natin kinapinatayo niyan. Di ba, Ma'am MG ulit? Maraming salamat sa $20 super sticker. Thank you so much po. Ba? Hindi mo pwedeng sabihin na, ay, magkaroon ako ng utang na loob kay BBM. Bakit? Mura ang bilihin ng bigas. Ay, karapatan lang po ni BBM na gawin niya ang trabaho niya, pamurahin niya ang bigas kasi siya ang presidente. Magkaroon ako ng utang na loob kay Digong na padamihin niya ang baril at armas ng mga sundalo. Eh, pera naman natin. Ayan, okay na ba? Nilipat ko sa wifi ng hotel. Ayan, ano na yun? Nag-ads na. Nilipat ko sa wifi ng hotel. Ayan, okay na mga kababayan. Nag-ads na. Tulog ako eh. Nilipat ko sa wifi. Ayan, okay na mga kababayan. Ayan, mega love shoutout mga kababayan. Gusto ko lang sagutin yung nag-comment sa akin kanina na rebelde daw ako. Alam nyo gusto kong i-explain. Matatawag nyo pong rebelde ang isang vlogger or isang panauhin kung kinakalaban mo ang kasalukuyang gobyerno or administrasyon. Ngayon, alam naman po ng mga nanonood sa akin na ako po'y sumusuporta kay Pangulong Bongbong Marcos para sa kaniyang mga plataforma at sa kaniyang pagpapaganda sa ating bayan. Ako po'y sumusuporta at hindi po ako nagre-rebelde sa gobyerno. Matatawag mo pong rebelde ang isang tao kung naghihimo ka ng tao, sinasama mo lahat at yayain nyo sila. Di ba? Na magrebelde or pwede kang madimanda ng sedisyon or makasuhan ng sedisyon. Di ba? Oo, yan ang totoo. Yan ang totoo. Matatawag mong rebelde ang isang tao kung naghihimo ka ng kaguluhan para kalabanin mo ang gobyerno. Bakit mo ko tawaging NPA na never naman akong kumakalaban? Bagkus yung mga NPA, minahal ko pa nga eh. Ang daming mga NPA na tinatawag ninyo. Dati mga DDS, di ba, pag sinabi ninyong Liberal Party, mga rebelde yan, mga NPA yan. Much better pa nga mahalin mo yung mga Liberal Party at yung grupo ng NPA. Bakit? Kasi napapakinggan mo yung kanilang hinaing. Bakit? Ang mga Duterte, ano bang hinaing nila meron? Ang pinaglalaban ng mga Duterte, yung buhay at pamilya nila, hindi man lang pinaglalaban ang tao. Sige nga, tanungin ko kayo. Anong tawag niyo sa mga Duterte kung ako rebelde? Ang kalaban ng mga Duterte, Administrasyong Marcos. Diba? Ang kalaban ng mga rebelde, si PBBM. Anong pinaglalaban ng mga Duterte? Sarili nila. Paano ipagtanggol ang tatay nila at pauwiin sa Pilipinas? Katulad kay Harry Roque, yan ang totoong rebelde. Kay Maharlika, yan ang totoong rebelde. Sino pa? Si Vic Rodriguez. Yan ang mga rebelde. Anong tawag mo sa kanila? Sisiraan mo gobyerno, sabihin mo bangag. Sabihin mo adik ang presidente. Anong tawag nyo sa ganyan? Diba? Sir Maki Kwan, mega love shoutout po. So ngayon, speaking of rebelde, mga kababayan. Sabi ko nga sa inyo, hindi pa sana ako